Evidence, pumatay siya ng tao. Minura ang totoong Diyos. Supporter ng drug syndicate at pugo. Context, madami siyang statement. Sa bibig niya mismo lumabas. Due process, ayun, andoon siya sa The Hague. Even the devil know the scriptures very well. God is not mocked. Sumikat ka lang dahil sa DDS, dahil ikaw lang ang nagtatanggol na nagpaparangal ng Biblia na nagde-defend sa puonyong nasa rehas. At di nila alam na half-truth tinuturo mo, isang taktika ng demonyo para linlangin ang tao. You're teaching Bible, but you're defending the Antichrist. Minura niya ang God the Father and the Son. You're considered half-true, a demon. Even the devil know the scriptures. You're using scriptures, flexing some verses to defend your God digong. Hello sa'yo. Matcha Bayan, na may 32 followers, 65 posts, and following bias medias. At troll. Thank you for commenting on my posts. Magandang araw sa'yo. Sasagutin natin lahat ng mga allegations mo. Hindi sa galit, hindi sa emosyon, kundi sa batas, sa katotohanan, at sa tamang pag-unawa sa Biblia. At linawin lang din natin agad na ako ay naninindigan kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil nakatayo tayo sa prinsipyo ng rule of law at hindi sa emosyon o haka-haka ng tao. Sabi mo na may evidence na pumatay siya. Pero kailangan natin linawin ang katotohanan ayon sa batas, Matcha Bayan. Ang allegation ay hindi katumbas ng proof. At ang proof ay hindi katumbas ng conviction. Ang conviction ay nangangailangan ng court judgment. At sa ilalim ng batas, Matcha Bayan, may presumption of innocence, may due process, at ang burden of proof ay nasa prosecutor, hindi sa social media. So, kapag hinatulan mo ang isang tao ng walang proseso, hindi ka naghahanap ng hustisya. Nagmamadali ka lang manghusga. Kuha mo? Sinabi mo rin na andun na si FPRRD sa The Hague. Matcha Bayan na maka-PBBM. Dapat mong intindihin na ang International Criminal Court ay isang legal na tribunal. Hindi isang instant declaration ng guilt. At ang kasalukuyang investigation doon ay hindi conviction. So, kung naniniwala ka sa hustisya, dapat naniniwala ka rin sa proseso, hindi sa shortcut na hatol batay sa emosyon o haka-haka. Matcha Bayan, ang pinipili mong atakihin ay salita. Pero ang pinipili kong suriin ay ang policy at epekto sa bansa. Ang war on drugs ay isang government policy. Ang law enforcement ay tungkulin ng Estado at ang public safety ay responsibilidad ng pamahalaan. So, kung salita lang ang basihan mo, pinapabayaan mo ang mas malawak na responsibilidad ng leadership at ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng mamamayan. Sinabi mo rin na sumikat lang ako dahil sa DDS. Let me be clear. Popularity does not determine truth. Criticism does not invalidate truth. Kung ang pinakamalakas mong argumento ay kung saan ako sumikat, wala kang sinagot sa pinakapunto ng aking paliwanag. Ang ad hominem attack na ito ay nagpapakita lamang ng kahinaan ng iyong argumento. Ang totoo, ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, pinili ng Diyos ang mga minamaliit ng mundo upang kahiyain ang matatalino. Hindi nakasalalay ang katotohanan sa label o status ng tao, kundi sa alignment nito sa tama. Sa Galatians chapter 1 verse 10, tinatanong ng Biblia, am I seeking the approval of men or of God? So, ipinapakita ng verse na ito
na ang tunay na truth o katotohanan ay hindi nakabatay sa palakpak ng tao o kung sa pagtalima sa Diyos. Sa John, chapter 7, verse 24, sinasabi na dapat tayong mag-judge ng righteous judgment. Hindi base sa level ng tao, kundi sa laman ng kanyang argumento. Kuha mo, matyabayan? Now, let's move on to your Antichrist accusation at minura ang Diyos. Sinabi mo na nagtuturo ako ng Bible, pero dinidefend ko ang Antichrist at minura ang God the Father at the Son. First, ang Antichrist ayon sa 1 John chapter 2 verse 22 is whoever denies that Jesus is the Christ. And 1 John chapter 4 verse 3 adds that every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. So, Antichrist is about consistent doctrinal rejection of Christ, matyabayan, not about isolated imperfect words or statements. Kuha? Now, about the cursing of God. If FPRRD said something disrespectful towards God, the Bible is clear. Diyos ang maghuhusga. Hindi ikaw, hindi ako, hindi even the public. Luke, chapter 23, verse 34 reminds us, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, even at the ultimate offense, Jesus chose forgiveness. And Ecclesiastes chapter 7 verse 20 reminds us that no one is righteous and without sin. And here's the part I want you to reflect on, matyabayan. Before judging, have you evaluated your own heart? Are you certain that you are sinless? Are you sure that if Jesus returns today, you will enter heaven? Are you certain that your own words and actions are perfect enough to convict another? Sa lahat ng ito, matyabayan, sa huli, ang Diyos ang maghuhusga. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayong lahat. Mga kababayan, dito natin nakikita na ang depensa ko ay hindi sa kasalanan ng tao, kundi sa konteksto ng policy at rule of law. Aking pinapaliwanag ang policy, hindi ang pagkatao ni Digong. Okay? Ayon sa Romans, chapter 13, verse 1 to 4, ang mga authorities ay itinatag ng Diyos upang panatilihin ang kaayusan, parusahan ang mali, at proteksyonan ang mamamayan. Hindi nito sinasabi na perpekto ang leader, kundi may tungkulin siya sa pagpapanatili ng kaayusan at hustisya. Mga kababayan, tinawag akong demon at sinabing ginagamit ko ang Biblia para manlinlang. Matyabayan, ang name calling ay hindi ebidensya. Ito ay tanda lamang na walang matibay na argumento. Sa Ephesians chapter 4 verse 29, sinasabi na huwag ayaang lumabas sa ating bibig ang corrupt communication, kundi ang salita na nakakatulong at nakaka-build up. Sa James chapter 3 verse 9 to 10, ipinaalala ng Biblia na hindi pwedeng sabay na pagpalain ang Diyos at batikusin ang tao. So mga kababayan, ang inconsistent faith ay nagpapakita ng kahinaan sa pag-intindi ng Scripture. Matyabayan, yes, even the devil knows Scriptures. James chapter 2 verse 19 says, demons believe in God, yet they do not obey. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 tells us that Scripture is for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, using Scripture to attack or mislead is wrong. 2 Timothy chapter 3 verse 15 says, even children are given knowledge of Scripture, showing that God gives wisdom to anyone who humbly seeks it. James chapter 1 verse 5 reminds us to ask God for wisdom. And Proverbs chapter 11 verse 2 teaches that humility brings wisdom,
while pride blocks understanding. So, matyabayan, kung sarado ka sa correction at pagtanggap ng tama, hindi ka kumikilos ayon sa katarungan. Ang humility o mapagkumbaba ay susi sa pagtanggap ng katotohanan at paglago sa pananampalataya. Mga kababayan, we evaluate policies and actions with the rule of law. Romans chapter 13 verse 1 to 4 reminds us that authorities are established by God to maintain order and punish wrongdoing. Legal obedience does not equal idolizing a leader. It means respecting the system God allowed for justice. Matthew chapter 12 verse 36 to 37 teaches that every word is accountable. And James chapter 4 verse 12 reminds us that there is only one lawgiver and judge. Ang Diyos, ang ultimate authority. So matyabayan, before labeling someone as antichrist or demon, ask yourself, have you reflected on your own life? Are you completely ready to meet God? If Jesus returns today, are you certain you are going to heaven? Kung namura man ng tao ang Diyos, Diyos ang maghuhusga sa kanya, hindi ikaw, hindi ako. Evaluate your own heart first. Are your words pure? Are your actions aligned with righteousness? Hindi ko sinasabing perpekto ang kahit sinong leader, kundi hindi tama na husgahan ang tao ng walang proseso at hindi rin tama na gamitin ang Biblia para manira. Ang truth, law, at righteous judgment ang dapat maging basihan. Ako ay naninindigan kasama si FPRRD, hindi dahil sa personal admiration ko, kundi dahil sa law, fairness, at truth.